Samantala, nagpasalamat si Pangulong Duterte sa mga donasyong armas ng China. Sa gitna ng turnover ceremony, binatigos naman niyang isang korap umanong opisyal ng gobyerno na nakatakda niyang sibakin. Balitang hatid ni Salima Refran. Hindi raw masyadong magpapakita sa publiko si Pangulong Rodrigo Duterte hangga't hindi pa natatapos ang gulo sa Marawi City. Tulad ng kanyang ginawa sa nakalipas sa mga araw, aasikasuhin daw niya ang tropa ng pamahalaan. You'd see me less of me until the Marawi incident is over. Nandoon ako sa mga kampo, everyday lumilipad ako ng kampo talaga. Just to raise the moral. Nagpasalamat ang Pangulo sa tulong na pinaabot ng bansang China sa laban kontra terorismo. Bukod sa mga armas at paunang 15 million pesos, nagbigay din kagabi ng 1.5 milyong piso ang Philippine-Chinese Charitable Association para sa mga pamilya ng mga nasawing sundalo. Di naman naiwasan ng Pangulo na mainis sa mabagal na pagbili ng mga kagamitan sa ospital na kailangan ngayon ng mga sugatang sundalo. May mga judge daw kasi na nag-i-issue ng TRO laban sa procurement ng mga ito na pabor daw sa mga natalong bidder. Kayong mga huwis kayo, you are contributing to the corruption of this country. Alam mo bakit? Kasi yung natalong mag-file ng kaso yan para lang mag-negotiate. Ang korte naman kasi mag-TRO, ang project ma-delay. MRI, marami akong pulis na pati sundalo kung patay na wala. Kasi kung secretary of buy it in 6 days. I'm certain it buy it within 30 days. Di rin napigilan ng Pangulo ang inis sa isang public official na sangkot di umano sa korupsyon. Sisibakin daw niya ito sa pwesto ngayong araw. There's somebody there sa Clark Air Base. I'm just waiting for the people. I will fire him. Basta, kasi doon, ang balita, locator, pagka maghingi na ng permit to start to contract, contractor starts to build it, humihingi ng 2 million. Ako, nagtitiis ako ng 130,000 na sweldo. Ikaw 2 million kada pirma mo. O di palit na lang tayo ng trabaho. Salima Refran, GMA News.